May nag-World Rapid Team Champion na? Kanino bang kupunan ang naghari sa buong mundo? Sa bakbakang rapid, 3 games po ang i-analyze natin ang last round ni Wesley So at ang matinding bata, 11-year-old Faustino Oro International Master, dalawang Grandmaster na veterano ang nakalaban na palabang matindi. Yan po ang ating iisa-isahin. Samahan niyo ako. Unahin natin sa bakbakang Wesley So, ang kalaban nilang last round team ay Hungary, tinapatan siya ni Grandmaster Robert Rock. Ayan, at bago tayo magsimula, ang palagian po nating puzzle na sinasagutan hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po, it's why to play. Congratulations sa mga nakakita ng mabagsik, napakabilis na solution. Queen F6, threatening matchas, obligadong capturein, at may Rook takes E8, 2 moves mate lamang. Congratulations! At ang pinakamabilis na tatlong nakakuha ng kasagutan ay sila. Ito po, sila. Simulan natin sa pinakamababa. Ito, CJ. Shout out. At kay Vapeman. Shout out. At ito pa pong si Chess Tactics. Yan po ang tatlong maswerteng na shout out natin ngayon. At ang iiwanan naman nating matinding puzzle, madali lang ito. Ayan. It's why to play, mga kamatsas. Nako, kitang-kita na ulit. Oh, lapag nyo lang sa comment section below. Pinakamabilis na tatlo, shout out natin. Okay. Ang ginawa ni GM Rock, nag-Knight F3, D5 si Wesley, nag-D4, Knight F6, C4, nag-C6, slab defense, Knight C3, at nag-E6, nag-Bishop G5. Ito po yung tinatawag na semi-slav anti-Miran gambit. Kinapture ang knight, capture, and nag-E3 lang. Okay, para simpleng ilabas lang ang bishop. Knight D7, develop, at nag-Bishop D3, G6. Yan ang medyo... Kasi ang bishop pwede na pong i-develop sa diagonal. Pwedeng sa D6 or sa E7, pero dito G6 ang napusuan ni Wesley. Castling, Bishop G7, at nag-E4. Ayan, okay din ang puti, ano? Kasi nagagandaan ako, basag kagad sa E4. At kumapture sa C4, capture, nag-castling, E5. Ayan, ang next niyan, pupunta yung knight sa E4. Gusto ko yung mga ganun-ganun tapos yung pumupunta doon. Yun. Pero nag-rook E1 muna, pang-abang muna sa potential na ang black po kasi bumabasag yan. So medyo alanganin kasi yung pawn sa E6 maa-atake, mape-pressure. Nag-B5 si Wesley, Bishop D3, Rook D8, A3, at siguro para hindi mabiforan. Pero yan po ay novelty, no? Ang mga naitira na dito ay Queen C2, Rook C1, Queen E2. Yan, dyan na nagkakaiba-iba ang mga diskarte ng mga Grandmasters. Pero A3 ang ginawa ni GM Rock. Nag-C5, yan ang matindin. At basag kagad sa D4. Pag kinapture kasi ito, may capture dyan sa D4. Tapos may mga knight takes E5. Ano? Mga ganon. Knight takes B5. Okay, na bad move po si GM Rock. Medyo na-confuse na siya sa pagkaka-C5 ni Wesley. Pero ang tamang tira daw ay D5. Yan ang solid. Oo nga, no? Pag kinapture, ang ganda ng knight sa gitna. Oo nga, no? D5, ang lakas Tapos mag-D6, no? Pagka pinabayaan. Nako, hindi napansin ni GM Rock. Nag-knight takes B5 siya. Bishop B7. Pinabitin muna ni Wesley ang D4. Develop muna. Threatening bishop takes knight. At nag-bishop E4. Tinapatan ng bishop. Kinapture, capture. At nag-A6. Pasok ang knight sa D6. Naku po. Dihado si Wesley dito. C takes D4. Nag-knight C4. Naku po. Natumbukan pa ang pinakatamang tira. Ito naman pong pawn sa D4. Anytime pwedeng kunin. Dito po kasi ang balak ni Wesley, pag kinapture ng reyna yan, halimbawa, meron kasing knight takes E5. Merong bawi kagad directly sa knight. Yun, malakas ang block dyan pag nagkataon. Mabubuhay pa ang diagonal fianchetto bishop. Kaya ginawa, knight C4 muna para patibay muna sa E5. Nag-knight C5, kinapture, capture, and queen takes D4. Oo nga pala, pag nag-knight B3 kasi, double, merong kasing queen E4, merong counter attack. Kaya nag-rook D8 na lang si West, nag-queen E3, at nag-rook D3. Ayun, hinabol ng atake, pero hindi po nagustuhan ng computer. Ang tira na yan,
dapat daw ay Queen C7. Ayun. Nga lang, medyo mahirap makita tong Queen C7. Ano? Silent positional lang eh. O, balik tayo sa Rook D3 at nag-Queen E2, nag-Queen D7, nag-battery at nag-H3. Ayan, medyo na-pressure sa back rank, pasingaw muna, pero hindi po nagustuhan ng ating strong computer engine. Dapat daw ang tira ay Knight E1 lang at Queen C2, Knight E1 at B4. Yan po ang top 3 lines dito ng computer. Pero balik tayo sa H3. Queen D5, tiniret ni Wesley ang Knight, pero hindi pa rin po tumbok. Ang tumbok ay Knight B3, Rook E1, tapos mag-Queen D5. Ayun, saka pa lang mag-Queen D5. O, pero nag-Queen D5, Rook C1, ayun, hindi na po sila nagkakatumbukan ng accurate move. Knight E3 lang ang tira. Yun, para may threat kagad tempo. So, balik tayo sa Rook C1. Ang ginawa, Knight B3, sinundutan pa ng isang Knight, Rook C2, Chumek, King H2, at nag-Knight C1. Ayun, patuloy na pumagpag si Wesley. Para makakalikot. Pero ang accurate daw po is Rook C1. Ayun, tingnan natin yung balagbag nito ni Wesley. At nag-Queen E3, Knight D3. Tingnan nyo yung mga ikot ng Yoka Babs. So, saan mapupunta yan? Okay, nag-B3 muna. G5, Queen E2, threat sa Torre, at ayun, bad move. Dapat daw po ay B4. Ito kasi yung mga islug-islugan na dapat matibay ka sa pag-unawa ng position, mga kamatyas eh. O, pero nag-Queen E2, Knight F4, inatake ang Reyna, at nag-Queen E3. Ayun, bumalik naman. So, dapat daw ang tira ay Knight E3 counter. Talagang pinapatira yung kanina pa, no? O, balik tayo. Pero nag-Queen E3, ayun dito mga kamatyas. Grabe. Rook D3, good move. Queen E1, Blunderacious! Lumabas na naman si Blunderacious. Okay, dapat daw po kasi ang tira ay Rook D2. Grabe mga, ang bibigat ng mga counter attack na dapat makita ng puti, no? Ito lang. O pagka kumapture dyan, sabay bawi doon. May bigat din eh, hindi rin biro makita eh. O, napa-Queen E1, iwas, at dito po may brilliant move na nilabas si Wesley. Ano kaya yung malapasel na hataw? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Boom! Knight X-G2. Wala na nga palang ugat ang Knight pagka-capture dyan. At nag-Queen H1. Kasi pag kung kakapturein po, simpleng kakapturein lang sabay Rook D1 eh, di ba? Nag-Queen H1 at yan ang pangka-capture. Queen takes, sinimplihan lang. Queen takes G2 at simple lang ding. Queen F4 check. Ayun. Pag bumaba po, kahit saan, may Rook D1 and wins. Kay Wesley. Okay, maganda. Diniliver ni Wesley. No? Last 2 rounds niya actually panalo. At malaki po ang naiambag sa kabuang team standing. At mamaya pakita ko po sa inyo ang team standing ha. Ayan, at bago po tayo lumipat kay Fausti sa 2 Grandmasters na nakalaban niyang veterano, ay pinag-iimbita ko po bukas muli ang ating live training session sa YouTube. At tinuturo ko po doon ngayon yung Accelerated Dragon sa Black. Panlaban against E4. So sa mga interesado pong matuto ng panlaban against 1 E4, magsisilian Accelerated Dragon, mag-register na po kayo. Ang link nasa description below. Okay po? Ang una nating pasadahang laban niya ay kontra sa veteranong Super Grandmaster ng Czech Republic, David Navarra. Ayan, sumobra pa ng rano, Nava na. Okay, black dito si Fausti, nag C4, E6, D4, Knight F6, Knight C3, D5, kinapture ang D5. Ito po yung tinatawag na Exchange Queen's Gambit. At nag-Bishop B4, E3, H6, nag-Bishop H4, at nag-G5. Grabe. Ka-sharp dito ng linya ng bata. Oh. Knight E4, at nag-Knight GE2. Okay, para depensa sa Knight. Inatake eh. Nag-H5, ayun o, atake uli sa Bishop. Nag-H4, grabe, sangga ng sangga dito si David Navarra, no? At, ayun o, grabe pala itong batang to, atakadora, no? O, Knight H5,
nag C6 solid muna sa D5 at para wala na ring mga sundot ng Queen A4 check. At ito po ay linyado. Ngayon ko lang nakita tong linya na to. May wild pa lang ganito sa exchange ng Queen's Gambit. Bishop D3, Queen G5, hinanting ang Knight, Knight F4, Knight D7, at nag-Queen B3. Okay, atake. At yan ang lumalabas po na novelty. Queen C2 ang palagiang ginagawa dito. So Queen B3 completely new position kagad. At nag-Bishop D6, inatake ang Knight. Knight CE2, dinipensahan. At nag-Queen E7. Anong threat? Castling queenside, Knight F6. Medyo pangit lang po ang pawn structure sa usapang pawn structure. Kaya medyo dihado dito ang black pagdating sa endgame. Kaya kailangan, ang laban talaga ng black dito ay maging wild sa middle game. Nag-King B1 muna para iwas muna sa mga potential attack mamaya. Basag sa C-file. Nag-Bishop G4. Atakador pala talaga itong batang to. F3, Bishop D7, at nag-Queen takes B7. Nag-Rook B8. Ayun, talagang pinakain yung pawn. Nag-Queen A6. Ayan, pagkatapos po nito, wag po muna kayong aalis ha. Si Nihal Sarin ang nakalaban niya ng India. Yan ang huling i-analyze natin. Nag-Queen takes E3 at nag-G3. Okay, so di pa makapalag yung pawn, nakapin at nag-H3 lang. So may pass pawn, Nag-Bishop to C2. Ano plano ng Bishop C2? Baka gaganon. Nag-King F8 para iwas na sa mga tama-tama ng E-file. Rook D3, yun pala ang idea. Pero bad move ang binigay ng computer. Dapat daw po ay Rook D F1. Depensahan yung pawn. Yun, depensa lang. Pero nag-Rook D3, Queen F2. Talagang atakador ang batang ito. Nanunuot sa loob, walang atrasan. Nag-G4 at nag-Rook E8. Inatake ang Knight. Nag-Queen takes A7. Binigay na yon. Kasi pag capture may G5 at ayun, atakado pa yung bishop. Pero sinabayan pa rin ni Fausti, capture, G5. Ayun, paano nga ito? Bishop F5, yun lang. Yan ang may bala pa lang pa ganun si Fausti. Baka hindi napansin ni David Navarra yan, Kinapture, nakipagsabayan. Bakit? May check sa ilalim. Oo nga, may check ko tapos obligado nga harang ang Queen. Kinapture, nakipagsabayan na. Queen A8 check. Queen E8. Exchange. At kinapture. So, dito po ay opposite colored bishop. Bilangan tayo ng pawns. 4 pawns sa black. And lamang ng isang pawn ang puti. Yun nga lang, double pawn. Okay, H2. Para talagang matibay ng pass pawn na yan. Bishop F5 and the Rook H6. Yan ang hindi masyadong napansin siguro, na wala palang magagawa ang Torin, napaka-passive. Samantalang ang Torin ni Fausti, ay napaka-aktibong naggagala. Ayun, kailangan habulin ng King para masalo yung papatulak at papromote. Ayun, sakto pa rin. Rook A1, King A7 para mablock. At nag-King D3. Ayun, mga kamatsas. Grabe, resign dito si David Navarra. Siyempre, 11-year-old, international master, tatalo ka ng veteranong Super GM. Nakakagulat yun. Naaalala ko yung time ni Wesley, di ba? Nung age 11 siya, tapos nanggugulat na sa buong mundo. Tumatalo na rin ng GM si Wesley noon at the age of 11 Parang mala Wesley ito dati, nung panahong bata pa si Wesley, naalala ko. Yan. At bakit po nag-resign? Kasi kung kakapturin ang pawn, capturein man o hindi, pupunta doon at magpo-promote ng Reyna. Okay, grabe. Big upset ito. At ito pa. Ang matindi. Ito, bata pa tong kalaban niya. Super GM ng India. Nihal Sarin. Analyze natin. White naman si Fausti. Nag-Knight F3. B6 si Nihal at nag-E4. Bishop B7. Knight C3. E6. Mukhang parang binata-bata ni Nihal yung bata. Tinirahan ng ganito So, si Fausti, well-principled lang, control the center, pagka hindi kinokontrol ang sentro. Ganun po yun Bishop B4, ayan, nako, may mga sundot-sundot. Kung tawagin po ito ay Owens defense. Nag-Bishop D3, depensa kasi may threat na Bishop takes E4 Knight F6, ayan ang threat pa rin. At Knight D2, ngayon ko lang nakita tong tira na to. Usually, ang ginagawa po dito ay Queen E2, karagdagang depensa sa E4 para wag bumagsak. O kaya Bishop G5 talagang sinasabay na ng capture doon.
Wag lang makakalikot ng pressure sa e4. Pero itong knight d2 pang 4th line, hindi masyadong gamit ito. Nag d6, castling, ayun, novelty kagad mga kamatsas. Ang old lines ay knight bd7, e5 at bishop takes. Yan ang mga nakatalapa na nangyari na, pero itong castling bago po, nawala sa libro. Okay, nag queen e2, c5, inatake at capture, knight to d1. Okay, para hindi po makapture ng ganun-ganun na kasi pwedeng ma-weak yung pawn dyan. At the same time, itong knight d1 ang basa ko, lilipat yan mamaya sa e3, pero magsi-c3 muna para paalisin ang bishop. Knight bd7, c3, bishop a5, f4. Aba, atakadurang batang ito. Gusto ko style nito ah. Parang meow-meow ito, no? Oh, bishop c7, king h1. Ayun, nag-prophylactic move. Kumbaga parang maagang iwas muna sa mga diagonal attack. O, pero medyo malayo-layo pa. Ang gusto ng computer ay c4 o kaya b3. Yan. Ilalagay yung bishop sa b2. Yan ang gustong setup ng computer dito for white's queenside developments. Pero nag-king h1, a5. Ayun, mukhang kakain ng space, no? Yan ang diskarte dyan. Pero error din. Ang accurate po ay e5 na pala. Pag nag-F5 sabay basag ng D5, imagine niyo po, yan pala mga diskarte dyan. Okay, so A5 balik tayo, nag-A4 para pantay lang ang space. Ayun, at hindi naman pala kailangan yan. Dapat daw ay C4. Okay, pero A4, Rook E8. Nako, hindi nila tinatamaan yung accurate moves, no? Dapat daw po dito accurate ay C4. Ayan, pinapakita ko po palagi para matuto tayo ng mga discarding ganyan pala ang tama. Kaya importante makita po natin na kapag kinapture ng knight, may knight C5. Pag bishop ang pinang-capture, knight C5 pa rin. Yan, para mabuhay ang pyesa. Pero sa totoong buhay, sa realidad, mahirap makita yan. Parang masakit sa ating mag-sacrifice ang ganun-ganun lang no? Ng isang pawn. O balik tayo sa Rook E8 ni Hal. Nag-C4. Ayun, napansin na. Nakita na dito ng bata para walang C4. Nag-H6. B3, magbi-bishop B2. Knight B8. Ayun, maneuver para puntahan yung mga pupwedeng outpostan ng knight. Yan, bagong salita yun na outpostan. Bago na naman yon. Knight C6. Knight B5. Ayun, para kontrolado din ang D4 square. Nag-E5. Yung ganyang diskarte po, desidido talaga si Nihal na yung knight niya talagang dadalhin yan sa D4 pagkaganyan. In F5. Otherwise po, pag kumapture ang ano dyan, isa pang problema, magkaka-pressure ang puti sa E4 pagka yung tore ay naging epektibo. Kaya mas magandang i-close nga. Knight to D4, Queen E3, na-realize ni Fausti na kapag kinapture niya nga, yung ipo ng pangka-capture, magkaka-pressure talaga sa E4 So, nag-decide siya to play Queen E3. Okay, kung ka-capture man, A ang pang-capture. Nag-Rook A6 muna. Yan ang mabibigat na positional move. Mahirap unawain. Rook B1, Bishop to B8. Ayun, okay. Mistake na po as positional or waiting move. Dapat daw ay pinababalik nga. Rook A8 o kaya Queen D7. Grabe, ang kunatan, no? Sarado kasi. Queen H3. Ayun, mukhang maporma, parang bobomba ng G4, mga ganon, pero naguluhan ng computer sa tira na yan. Ang dapat daw ay, G4 na, G4. Yan pala mga tamang diskarte. Paano kung capturein? Queen H3, tsaka palang gaganon. Okay, kumbaga, pakain talaga yung G file at mamaya pag alis ng knight, babalikan Rook G1 at nako, ayun, magiging way para maka-atake ang white ng malakas. Yun pala mga diskarte, G4 na pero nag-Queen H3 pero yung pa rin naman ang basa ko magdi-G4 Queen D7, okay, nag-Rook E1. Bakit? Bakit gumanon? Meron bang something? Knight C6, napabalik si Nihal. Ayan, nagkaka-confusion na sila. Sobrang sarado kasi ng position din. Dapat daw ang tira ay Bishop C7. Tingnan nyo naman ang kunat ng labanan. Knight C6, Rook B2. Mukhang dito pupunta. Kaya po sa chess, napakahalaga ng imagination, mga kamadyas. Napakahalaga. Kailangan talaga yung imagination mo, gumagana yan habang sa mga close at semi-close position. Gagana dapat. Okay, basa ko na to. Kasi baka mag-Knight B4, magbi-Bishop B1 lang si Fausti. Okay, gets ko na.
Bumalik uli yung knight sa d4, knight f1, bishop c7, dito mga kamatsas. Nagpakawala ng brilliant move ang 11-year-old na Totoy. Pero mamaw ang tinira, pakiguess niyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Gracious ang tira. Boom! Bishop takes h6. May ganun na pala. Lalim ng sacrifice. Sa capture, biglang ganun lang. Oh. Nag d5. Okay, para yung tore. Yun, pang salo, pang depensa sa knight. Okay, and then may knight takes e4 pa. Ganda ng d5 din. Nag queen g5 check. Okay, dito naman po hindi tinamaan. Ang tamang tira daw ay cd5. cd5 lang. Pero medyo magulo pa yun, ano? Balik tayo sa queen g5, checking h8. Ayun, mali din. Dapat daw po takbo king f8. Oo nga, bakit dito parang expose? Siguro, sa isip ni Nihal, okay, checkin mo kung may knight h7 na ako anytime na harang. Ayun. Nag cd5. Another error. Dapat daw po ay rook e3. Ayun, para rook leaf. Okay. Lamang pa rin ang puti dito, rook e3 ang tira. Sabay ganun, no? Ayun. O pero nag cd5, knight h7, inatake ang queen, queen h5, pin, at nag bishop to d8, nag knight e3. Okay, para buhayin ng knight, pero error, accurate po ay capturing na daw po yung knight. Ayan, tapos bishop to b5. Ay, oo nga, no? Tama, capturing to, sabay bishop b5 sundot. Actually, pag knight takes, parang may ganun pa nga, direksyong capture kagad. No? O pero nag knight e3 si Fausti, rook g8, takbo agad. Okay, error pa rin. Queen e7 po ang perfect play para may queen h4. Ayun, mga ganun. Masimplify. Kailangan kasi dito, lamang ng isang pyesa, matanggal yung reyna. Malakas talaga ang pwesto ng puti pag may reyna dito. Nag-rook g8, balik tayo. And nag-knight g4. Rook takes g4 para mabawasan ng galabay kasi manggugulo-gulo na yan eh. Queen takes rook h6, tinanggal na para unahan na yung reyna sa panggugulo dyan sa h-file. Nag-rook f1. Questionable move. Sa bagay, segundo na lang po sila. Dapat daw po ang tira ay rook e3 pa rin. Sasalubungin ng ganun, ano? O, pero balik tayo. Knight f6. Error pa rin. Dapat daw po ay bishop to a6. Ayun. Si Bakin ang knight sa b5. Masyadong malakas. O, pero knight f6. Queen g3. May threat. King h7. Knight xd4. Knight h5 muna. Okay. Tineret muna yung queen pero nag-queen f3. Okay, kasi kung kakapturin po ito may trap si Nihal eh. Magbi-bishop c7, ayun. Ayun oh, may mga ganun tapos knight g3 check. Imagine niyo po may mga talon-talon na ganun ano. Nasalubungin ng bishop eh. Okay, balik tayo queen f3, cd4 at nag-g3. Ayun. Yung nga lang bad move. Dapat daw po ay b4. Manggulo na sa queen side, basag na, gulo-gulo na dyan. Ayun, pero G3 ang ginawa. Bishop G5, okay. Dapat daw po dito ay Queen D6 naman. Okay, para walang B4, kakapturin lang. Bishop G5, B4. Ayun, naka B4 na. Good move, takes. At nag-Bishop E3. Rook FB1, atake sa Bishop. Bishop C8. At nag-A5. Ayun, pupush na, tutulak na, timing lang, ano. At nag-Queen D8. Tineret ang pawn at dito rook b6. Good move. Pambara sa threat at para i-exchange na rin doon. Knight f6. Ayaw makipag-exchange ni Nihal. Nag-king g2. Okay, progress lang sa king para mawala sa pressure ng h-file na yan. Queen c7. Rook c6. Ayun, nakipagsabayan na si Nihal. Nakipagsabayan na. Nag-rook takes bishop, pinasok talaga ni Hal. Nagtaka yung bata. Ha? Isang pyesa na naman to. Nag-queen d2 check, queen e2 harang, knight takes e4. Okay. Takes, obligado knight. And check muna. Aray ko, ang sakit. Teka muna, may harang O harang. Sadya pala ni Fausti yun. Ito mabigat na nakwenta ng bata. May d6. Kinapture para habulin yon. D7. Hindi na hinabol, Chumik. Kasi kung hahabulin, teka nga muna mga kamatsas. Pagka hinabol, ayun, pipingas muna dyan. Capture, tapos D8. Queen, takes. Okay, so lalabas ay same number of pawns. Tagdalawa, yung nga lang double quality down dito, black.
2 tore puti. Wala na rin kabuhay-buhay yan mga kamatsas. Balik tayo sa Rook F2 check. Hanap dito ni Nihal ay makagulo-gulo. King H3. Bishop to G5. Okay. Yun ang pangsalo doon. Rook B5, hinabol ng threat. F5, hinarangan. Rook B7, brilliant. Yun ang mabigat. May D8. May check pa, makaka-queen. Ilag talaga. Rook C6 check, King H5, and another brilliant move by Fausti. Nag-Rook B8. Ayun. Kahit nakabitin ng bishop niya, di niya iniintindi. Meron siyang sundot ng pamating attack. Bishop E7 para meron dong square. At nag-Rook HA King G5, Rook G8 King H5. At dito mga kamatsas, another brilliant move. Pangatlo na. Rook G G6. With the idea to play Rook H6 King G5. Imagine niyo po may matchas. Rook C G6 mamamatchas. Wala na, binigay na. Okay, para makawala. Wala na eh. Wala na solusyon eh. Wala na ba? O kasi kung gaganon naman, may queen naman. Wala na rin talaga. O kuqueen na eh. Yung pa isa mag-bishop G5 sana pero kuqueen bibitaw ng queen doon. Kinapture na capture and then kumapture dyan. So idea ni Nihal para pag-check doon may King G4 pa. Pero ang last bite ng batang ito, King H3, nandun pa rin ang threat. Buhay na buhay. Wow! Grabe! Super mamaw ng India. Bata pa, tinalo. Na-upset niya. Ilang brilliant moves yung bandang huli. 3 dikit-dikit na malulupits na tira. Grabe tong batang ito. Ano future nito? IM pa lang to ha. Talagang nakikitaan ko na future super grandmaster din ito. 11 years old pa lang. Grabe itong batang ito. Okay po, lapag nyo lang po ang inyong mga saloobin sa comment section below. Ano pong inyong masasabi sa mga inanalyze natin. At muli po, pinag-iimbita ko, bukas na ang patuloy na pag-aaral ng ating, o part 2 ng ating pag-aaral ng Sicilian Accelerated Dragon. Ang paborito kong depensa na talagang marami na po kong experience sa depensa na yan. Yun po ang tinuturo ko para maisalin ko ng maayos at talagang epektibo sa mga tinuturuan. Mag-register na po kayo. Ang link nasa description below lang. Click nyo lang, mabasa nyo muna ang details bago kayo mag-register. Okay? Maraming salamat po mga kamatsas. Ito po ang standing nga pala. Ipakita ko ang nag-champion na team ay kupunan nila. Ayan, ang nangunguna sa kupunan dito sa Team MGD1 ay si Pentala Hari Krishna at si Erigaisi. Alam ko si Erigaisi din ang board 1 nila eh. Ayun po. Champion ang Team MGD1 at pumapangalawa ang Team Hexamine Chess Team. Ang board 1 nila dyan ay si Levon Aronian at sa Freedom naman ang board 1 nila ay si Anand. Okay, at sila Wesley ay pumanglima sa standing mga kamatsas. Panglima. Di nyo na po nakikita dyan na cut, no? Pero binabasa ko na lang po. At sila Meow Meow, medyo malayo pa yung team nila Fausti. Board 1 nila Meow Meow yan eh, si Faustino Oro. Pero dahil mga bata pa, kailangan muna nilang, sabi nga ika nga marami ka pang kakaining bigas. Sa mga ganitong klaseng malakasang torneo. Okay, abangan naman po natin ang magiging resulta ng kanilang World Blitz team naman, ano? Abangan po natin yan mga kamatsas, ano? At ito yata yung World Rapid lang o may World Blitz pa. So abangan natin ano pa man yan. Waiting tayong palagi sa mga malakasang tournament sa buong mundo mga kamatsas. Abangan po natin at nandito lang po si Coach IM Naba para i-report ang mga pandaigdigang ajedrez at shoutout po sa JCI Rapid Tournament na ginanap po kanina, ginaganap sa Lipa, no, Batangas. At shoutout natin si Mayor Eric Africa. Ayan, ang suportado pong mayor natin na mahilig sa chess sa Lipa City. And then shout out kay Sir Roger at kay Sir Danny Reyes, ang magkapatid na napakasipag na organizer at nag-invite po sa atin kanina para tayo magbigay ng kaunting inspirational message sa mga players. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.